Clippers nagkamali, mas fit si Powell kaysa kay Bradley Beal. Gary Payton malabo na sa Warriors, parang sa Lakers magtutuloy. Posibleng papalit sa kanya ay si Josh Okogie bilang upgrade. Magbibigay ng pera si Bradley Beal mula sa natitirang $110 milyong sa huling 2 taon ng kanyang kontrata sa Phoenix Suns. Kapag nakalampas na siya sa waivers, inaasahang sasali siya sa Los Angeles Clippers. Matagal na siyang naiuugnay sa team na ito mula sa Western Conference, kaya't hindi na ikinagulat ng marami ang hakbang na ito. Gayunpaman, naniniwala ang NBA analyst na si Shannon Sharpe na nagkamali ang Clippers sa pagpirma sa kanya sa isang 2 taon na kontratang nagkakahalaga ng $11 milyong. Matapos ang halos 3.5 taon, ipinagpalit ng Clippers si Norman Powell sa Miami Heat. Isang nakakagulat na desisyon ito lalo't nagkaroon si Powell ng pinakamagandang season sa kanyang career noong nakaraang taon kasama ang Clippers. Sa katunayan, sinabi ni Powell na nadismaya siya sa desisyon ng LA na ipadala siya sa South Beach. Kung titingnan sa ibang perspektibo, maaaring ginawa ang trade-up ang bigyang daan si Beal. Gayunman, kumbinsido si Sharpe na mas bagay si Powell sa team kumpara sa bagong recruit mula sa Suns. Hindi ko alam kung may malaking epekto siya para sa akin. Mas bagay si Norman Powell. Marunong siyang maglaro kahit wala sa kanya ang bola, sabi ni Sharpe sa Nightcap Podcast. Dagdag pa niya, mas mahusay si Powell sa spot-up shooting, kay James Harden naman talaga ang bola. Mabuti man o hindi, may malakas na roster ngayon ang Clippers and kahit sa papel pa lang, magiging interesante kung ang kasalukuyang lineup ng team ay makakatulong sa wakas para marating ng franchise ang NBA Finals sa susunod na taon. Bago ang hindi kapanapanabik na 2 taon kay Beal sa Suns, isa siya sa mga pinakamahusay na scorer sa liga. Sa katunayan, itinuring niya ang sarili bilang pangalawang pinakamahusay na shooting guard, kasunod lamang ni James Harden. Walang duda, umaasa ang Clippers na maibabalik ni Beal ang anyo niya noong nasa Washington Wizards pa siya sa susunod na season. Pero posible pa ba ito? Iba yung ikaw ang guy tapos naging number 2 ka. Pero paano kung mula sa pagiging guy maging number 3 ka na lang? Pahayag ni Sharpe. Dagdag pa rito, sinubukan na ng Suns na gawing ikatlong option si Beal sa kanilang team at nakita ng lahat kung paano iyon nauwi. Sa presensya ni na James Harden at Kawhi Leonard, magiging ikatlong option si Beal sa karamihan ng mga laro. Nasa kanya ngayon ang responsibilidad na pagandahin ang takbo ng laro sa ganitong sitwasyon. Dahil 32 taon na rin siya, maaaring ito na ang huling makatotohanang pagkakataon niya na manalo ng NBA Championship habang nasa Los Angeles Clippers. Sa sumunod na balita naman, nasa roster na ng Los Angeles Lakers ang anak ni LeBron James at ngayon, posible rin nilang idagdag ang anak ni Gary Payton Sr. Ayon sa ulat ni Anthony Irwin ng Clutch Points nitong araw, malapit nang mapasama sa radar ng Lakers ang free agent guard na si Gary Payton Jr. Binanggit ni Irwin na kamakailan lamang ay pumirma si Payton sa agent na si Bill Duffy na siya ring kinatawan ni na Lakers star Luka Doncic at mga sentrong sina DeAndre Ayton at Jackson Hayes. Si Payton, 32 taon, ay nananatiling unrestricted free agent matapos mag-average ng 6 na punto at 3 rebound sa loob ng 15 minutong paglalaro kada laro bilang bench player para sa Golden State Warriors. Hindi inaasahang babalik siya sa Warriors ngayong offseason at may lohika ang pagkuha sa kanya ng Lakers bilang isang versatile perimeter defender, lalo't nawala sa kanila si Dorian Finney-Smith sa free agency papunta sa isang kakompetensyang team sa Western Conference. May dugong Laker na rin si GP2, ang kanyang ama o isang siyam na beses na NBA All-Star at former Defensive Player of the Year ay dating naglaro sa Lakers. Nakasama ng matandang Payton ang team noong 2003 to 2004 season at nakarating sa NBA Finals kasama sina Shaquille O'Neal, Kobe Bryant at Karl Malone. Ngunit natalo sila sa loob ng 5 laro laban sa Detroit Pistons. Bukod pa rito, nagkaroon din ng maikling panahon si GP2 sa Lakers sa simula ng kanyang NBA career. Mayroon siyang 2-way contract sa team noong 2018 kung saan pabalik-balik siya sa pagitan ng NBA team at ng kanilang G League affiliate, ang South Bay Lakers. Bumalik pa siya para sa isa pang stint sa South Bay noong 2019. Bagamat nagkampiyon siya kasama ang Warriors, 3 taon ang nakalilipas, may mga argumento ring pumipigil sa pag-sign sa kanya. Kabilang dito ang kanyang limitadong offensive upside at posibilidad na maagawan niya ng playing time ang mga young players na nais pa sanang i-develop ng Lakers. Ngunit kung magpasya ang team na kunin si The Mitten, magkakaroon ang Lakers ng 3 anak ng former NBA stars sa kanilang roster
kasama si Bronny James at ang anak ng isa pang Hall of Famer na pinirmahan ng Lakers noong nakaraang buwan. Speaking of Golden State, wala pang aksyon ng Warriors sa free agency ngunit maaaring dumating na ang isang magandang oportunidad para sa kanila ngayong linggo, courtesy ng isa sa pinakamahihinang team sa liga. Ipinakawala ng Charlotte Hornets ang defensive wing na si Josh Okogie matapos mabigong makahanap ng trade partner para sa 26 na taon na player bago tuluyang maging guaranteed ang kanyang kontrata para sa susunod na season. Bilang resulta, pasok na si Okogie sa free agency market kung saan maaari siyang maging mas bata at marahil ay mas mahusay na alternatibo kay Gary Payton Jr. para sa Warriors. Si GP2 ay nananatiling unrestricted free agent at hindi pa rin pumipirma ng kontrata sa Golden State o sa kahit anong team simula nang magbukas ang free agency mahigit 2 linggo na ang nakalilipas. Posibleng hinihintay lang ng 32 taon na si Payton na malinawan ang kinabukasan ni Jonathan Kuminga bago siya muling pumirma sa Warriors, pero may posibilidad din na handa na si Mike Dunleavy Jr. at ang team front office na mag-move on mula sa kanya. Tulad ng ginawa nila kay Kevon Looney, isa pang minamahal na veterano. Maaaring magsilbing bahagyang mas malaking bersyon ni Payton si Okogie sa sistema ng Warriors na magbibigay sa kanila ng hard to find na perimeter at wing defense na kasalukuyang kulang sa isang roster na may 9 na player pa lamang. Tulad ni GP2, limitado rin ang opensa ni Okogie, ngunit maaari rin siyang maging isang matalinong cutter na makikinabang sa atensyon na nakukuha ni Stephen Curry at sa playmaking ng bagong teammate na si Jimmy Butler. Hindi siya kailanman magiging ganap na iginagalang bilang isang 3-point shooter, pero may kaunting pag-unlad siya sa aspeto na iyon. Sa unang 4 na taon ng kanyang career, hindi siya umabot ng 30% mula sa 3-point range, pero sa huling 3 taon ay lumampas na siya sa 30% kada season. Sa pinakabagong season, nagtala siya ng career high na 34% sa 3-point shooting, kabilang ang 38% sa kanyang 25 laro para sa Phoenix Suns. Sa kabuuang 40 laro kasama ang Suns at Hornets nung nakaraang season, nagtala si Okogie ng 7 puntos, 2 rebounds at 1 steal kada laro. Ang kanyang depensa ang maaaring maging tunay na dahilan ng kanyang impact. Base sa mga numero noong nakaraang season, tila mas epektibo siya kaysa kay GP2 sa puntong ito kahit pa naglaro siya para sa mga teams na walang tsansa sa playoffs. Pinanatili ni Okogie ang mga kalaban sa ilalim ng 44% shooting mula sa field, kabilang ang napakababang 17% mula sa 3-point range. Sa kabilang banda, ang mga binabantayan ni Payton ay nakakapagtala ng 47% sa field at 37% mula sa 3-point line. Bagamat walang kasiguraduhan na mapasama agad sa regular na rotation ni Coach Steve Kerr, ang alinman sa dalawa may sentimental value si GP2 sa team. Gayunpaman, maaaring si Okogie na ang mas magandang option ngayon na pinakawalan na siya ng Hornets at naging available sa free agency.